Alam ko naman na kasalanan ko yung lahat. Madami akong pagkukulang sa'yo. Pinagsisihan ko na yung lahat ng yun. Hayaan mo naman akong bumawi. Please. Bumalik ka na. Boses lalaking nagmamakaawa kay Luke. Kinabahan ako. Hindi ako makatiis kaya tuluyan ko binuksan ang pinto. Gulat at tila piniga ang puso ko sa nakita ko. Sabay silang napatingin sa akin at mabilis na kumala sa pagkakayakap. May itsura din yung lalaki at mas matangkad ito kay Luke. Parehong namumula ang mga mata nila. Tila ba galing sa pag-iyak? Anong ibig sabihin nito? Wika ako sa isip ko noon. Brad! Bulalas ni Luke. Bakas ang pagkakagulat sa mukha niya. Hindi na akong kaagad sumagot. At kaagad kong sinarado ang pinto. Mabilis ako naglakad. Hinayaan ko na lang yung mga paa ko kung saan ako dadali nito. Ang gulo ng isip ko. Siya ba yung dahilan? Siya ba yung taong minahal ni Luke? Na sinaktan siya at nagmamakaawang balikan siya ulit? At hanggang ngayon, mahal pa rin siya ni Luke? Sa nakita kong pagkakayakap nila kanina, maaaring siya nga. Gustong gusto kong sugurin ang suntok yung lalaking yun kanina. Pero wala ako sa lugar. Hindi naman kami ni Luke eh. Kung gaano ako ka-excited kanina na sabihin sa kanya, katumbas nun ang kirot na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko naman siya syota pero grabe ang sakit lang. Ang sakit-sakit. Huli ka na, Zion. Hindi na umabot yung bola sa last second. Game over na. Ang mga susunod na pahayag ay base sa point of view ni Luke. Bata pa lang ako. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Namatay kasi si Mami dahil sa panganganak sa akin. Dalawa lang kami magkapatid ni Kuya. At 6 na taon ang agot niya sa akin. Dahil sa hindi matanggap ni Kuya ang pagkamatay ni Mami, sa akin niya binaling ang galit at sisi. Hanggang sa kinalakihan ko na yun. Malaki rin ang epekto ng pagkawala ni Mami kay Daddy. Dahil mula araw nang mamatay ito, napapadalas na rin ang kanyang pag-inom. Nagkaisip na nga lang ako pero parang hangin lang ako sa turing niya sa akin. Masama yung loob ko kay Kuya Jared. Dahil sa kanya, lumaki ako ng puno ng takot at mahina. Araw-araw niyang pinamumukha sa akin na kasalanan ko kung bakit namatay si Mami. Itinanim niya sa isip ko na wala akong kwenta. At sana, hindi na lang daw ako nabuhay. Music lang ang tanging kong sandalan sa tuwing nalulungkot ako. Binubuli rin ako sa school, mula kinder hanggang sa tumungtong ako ng first year high school. Kulang kasi ako sa self-esteem at hindi ako marunong mag-ayos ng sarili. Payat, lampa, weirdo. Noong una syempre, umiiyak na lang ako sa gilid. Dahil wala namang ibang magtatanggol sa akin, kundi yung ko lang. Syempre, hindi ko maasahan si Kuya. Si Daddy naman, parang wala lang ako sa kanya. Yung lola ko, mas paborito niya ang kuya ko. Pero ayos lang. Nakasanayan ko na rin naman. Hanggang sa tumungtong ako sa high school, na siya namang naging dahilan at simulan kung bakit ako nagbago. Huwag kang pakalat-kalat dito. Hindi ka nababagay dito. Sigaw ng isang leader ng mga kabataang nambubugbog sa akin. Patuloy sila sa pagsipa.
dura at pagsuntok sa payat kong katawan. Ginawa kong pantakip sa mukha ang school bag na dala ko. School bag na may design na Superman. Nakakatawa lang. Superman yung design pero wala naman ako magawa para ipagtanggol yung sarili ko. Eh di ano pa, iiyak na lang ako. Maya-maya, naramdaman ko na lang na tumigil yung pananakit nila sa akin. Nagulat nila ako nang makita kong nakabulagta yung leader ng mga bullies. Habang yung iba, nagsitakbuhan. Isang binatilyo na tansya ako, kaidaran ko lang din. Pero mukhang matibay to at sanay na sanay sa suntukan. Siya ang tumulong sa akin. Dahan-dahan ako umupo mula sa pagkakahiga at nagkatinginan kami. Tumayo ka nga dyan. Huwag kasing lalampa-lampa. Galit niyang sabi. Saka mabilis na umalis. Hindi ko man lang nakuha magpasalamat. Sa mahabang panahon, noon lang ako nakaramdam na may nagtanggol sa akin. Mula noon, palihim ko siyang sinusundan. Humanga kasi ako sa katapangan niya. Kahit na magaspang yung ugali niya. Alam ko at ramdam ko mabait siyang tao. Hindi rin nagtagal, nalaman ko yung pangalan niya. Siya si Zion. Naging malaking impact siya sa buhay ko. Yung pagtulong niya sa akin. Naging inspirasyon siya at motivation ko para baguhin ko yung sarili ko. Balang araw, magiging kasing tapang niya rin ako. Yan ang pinangako ko sa sarili ko. Nagawa ko pa nga halos araw-araw siyang sundan. Hanggang sa matuntun ko yung bahay nila. Hindi naman ito kalayuan sa bahay namin sa Bulacan. Naisip ko siyang bigyan ng regalo bilang pasasalamat. Lagi ko itong dala sa bag para kung sakaling makahanap ako ng tiyempo at makaipon ng lakas ng loob, mabibigay ko sa kanya ng personal. Kaso, hindi ako makakuha ng lakas ng loob. Kaya, naisipan kong sa bahay nilang nila iwan. 5 beses din ako nag-attempt na iwan ng regalo sa tapat ng gate nila. Naisipan kong ibigay ang pinaka-paborito kong collection figure ng Superman. Para sa akin kasi, para siyang si Superman. Kuya Guard, pwede po bang pakiabot kay Zion? Pakisabi po, thank you gift ko. Salamat po. Anong pangalan mo bata? Para masabi ko kay Zion. Tanong nung guard. Huwag niyo na pong sabihin. Basta, sabihin niyo na lang na thank you gift. Saka ako mabilis na tumakbo. Ayokong malaman ni Zion na sa akin galing yung regalo yun. Baka hindi niya kasi tanggapin. Kahit sa ganong paraan man lang, mapasalamatan ko siya sa pagtulong niya sa akin. Mula noon, nagsumikap akong ayusin yung sarili ko. Ginugol ko yung oras ko sa gym. Tamang diet, martial arts, at saka sports. Mahirap, pero kailangan. Para sa sarili ko. Hanggang sa nagtagumpay akong buuin yung sarili ko. Nagkaroon din ako ng maraming kaibigan. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin ako tumigil na maging updated kay Zion. Ang pinaka-goal ko talaga ay yung maging kaibigan niya. At mapasalamatan siya in person. Magfa-4th year na ako noon. At nakaipon na sana ako ng lakas ng loob para
makipagkaibigan sa kanya. Kaso, namatay yung daddy ko sa liver cancer. Lumipat na ako ng Zambales sa bahay ni Lola. Siya ang ina ng daddy ko. Si Kuya ay naiwan sa bahay sa Bulacan. Nakasama ni Lola na nanay naman ni Mami. Nagkaroon kasi kami ulit ng malaking away. Dahil pati ang pagkamatay ni Daddy, sa akin niya sinisisi. Kaya, mas mabuti nang maghiwalay na lang kami ng tirahan. Kaysa araw-araw niyang ipinapaalala sa akin na kasalanan ko yung lahat. Nalungkot ako noon kasi hindi ko na makikita si Zion. Sa Zambales na rin kasi ako mag-aaral ng 4th year. Nang makagraduate ng high school, gusto ni Lola sa city na ako mag-aral. Pumayag naman ako dahil mas advanced at mas maganda yung pagtuturo sa city. Nag-enroll ako sa isang sikat na university. Tila napakabait naman sa akin ng tadhana. Nakasabay ko siyang mag-enroll sa araw na yon. Si Zion. Sobra akong natuwa noon. Isa yun sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Noong una, gusto ko talaga yung architecture. Pero, nung malaman kong business course ang kinuha ni Zion, yun na rin yung kinuha ko. Ang weird, no? Wala eh. Gusto ko talaga mapalapit sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin ako nagpakilala sa kanya. Para lang akong timang na stock ng stock sa kanya. Minsan, natatawa akong isipin na kapag nahuli kaya ako nitong ini-stock siya, malamang gugulong yung ulo ko sa kalsada. Naisip ko na baka sinadya talaga ng tadhana na maging magkaibigan talaga kami. Hanggang sa yun, naging magkaklase kami. At hindi lang yan. Magkasundo pa kami. Pero napagdesisyonan ko na lang na huwag na lang sabihin yung nakaraan. Baka kasi kung ano pa iisipin niya sa akin. At saka, baka itakwil pa ako ng mokong na to. Bonding, inuman, tawanan, basag ulo, at kung ano-ano pang trip kasama ang binuo niyang tropa. Ang saya ko ng mga panahon na yun. Kaso, yung inaakala kong paghanga lang, pagmamahal na pala. Mahabang kwento. Maraming dahilan kung bakit mas minahal ko siya. Sa araw-araw kasi na magkasama kami, hindi ko na malayang tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya. Araw-araw, mas lalo ko siyang minahal. Sasabihin ko na sa kanya yung totoo. Nang biglang, Zion pare, tignan mo yung dalawang bakla na yun, oh. Ang lagkit sa'yo ng tingin. Sabi ni JC, yung isa sa mga tropa namin. Nasa kantin kami noon, kumakain na magtutropa. Hayaan mo sila. Huwag lang silang lalapit sa akin yung mga yan at lalandiin ako. Kasi dudurugin ko talaga yung mga bungo nila. Tugon ni Zion. Parang gumuho yung mundo ko. Walang pag-asa yung nararamdaman ko sa kanya. Mahirap para sa akin na itago to. Pero no choice. Kailangan kong itago to at umastang normal sa harapan niya. Walang choice. Patuloy lang ang buhay. Hanggang sa nakasanayan ko ng itago yung nararamdaman ko. Pinagtatanggol ko siya verbally at kahit physically.
kapag may humahamak sa pagkatao niya behind his back. Naging taga-alalay niya kapag lasing. Naging partner in crimes niya sa tuwing may kalokohan siyang ginagawa. Hanggang sa nagdesisyon akong manligaw ng babae. Baka sakali lang na mawala yung nararamdaman ko sa kanya. Baka sakali. Alam ko naman kasing wala akong pag-asa kay Zion. Ayoko ring i-risk yung pagkakaibigan namin. Hindi ko na kasi kayang lumayo sa kanya. Niligawan ko si Aya. Crush ko naman talaga si Aya noon. Hindi naman porket may pagtingin ako kay Zion, hindi ko na makuha magkagusto sa babae. Lalaki pa rin naman ako. Nagpatulong ako kay Zion kung paano mapapasagot si Aya. Hanggang one day, asang-asa ako na sasagutin ako ni Aya. Kaso, Luke, sorry. Hindi kita gusto. Si Zion ang gusto ko. At may nangyari na sa amin. Putya mga brad. Ang sakit nun. Grabe yung sakit na naramdaman ko nun. Natraidor ako. Ang masakit pa, si Zion yung gumawa nun. Siya yung pinagkatiwalaan ko. Siya yung kailanman hindi ko naisip na magagawa sa akin yun. Sinuntok ko siya. Kulang pa yun para sa sakit na naramdaman ko noon. Pinilit ko ang sarili ko na umiwas sa kanya. Kaya lang one time, nakita ko siyang duguan at hirap na hirap. Ito naman si Tanga, naawa naman agad. Mas nanaig pa rin kasi yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kaya nagawa ko pa rin siyang patawarin at alagaan. Ewan ko nga eh. Hindi ko maintindihan. Kahit na sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya ng tuluyan. Ang tibay ko mga bro, no? Loving him secretly. Wala akong magawa eh. Tinamaan ng lintik. Balik tayo kung saan nahuli ni Zion si Luke na may kasamang lalaki. Umalis ka na sa kwarto ko, Jared. Malamig na sabi ni Luke. Pwede bang mag-usap tayo? I have nothing to deal with you. Pagmamatigas nito. Luke! Please naman oh. Pagmamakaawa ni Jared nun. Ayokong makita yung pagmumukha mong gago ka. Nagsisimula na kumulo yung dugo ko. I promise, I'll make it up to you. Nagsisisi na ako. Sana maniwala ka, Luke. Sabi ko umalis ka na eh. I'm not leaving. Hanggat hindi natin naayos to. Pagsusumamo niya. I know it's all my fault. And I'm sorry. Seryosong sabi ni Jared. Naramdaman kong namumuo ang luha sa mga mata ko noon. Bumalik kasi lahat ng nakaraan. Yung hirap at sakit. Bumalik lahat. Sorry? Do you think ganun lang kadali yun? Do you really think na sa isang sorry na yan, makakalimutan ko ang lahat ng sakit na pinadanas mo sa akin? Nagsisimula ng manginig ang kalamnan ko sa galit. Hindi siya umimik. Kuya, hindi lang naman ikaw yung nawalan. Patuloy ko. Nagsimula nang gumaralgal ang boses ko. Pinipigilan kong tumulo yung luha ko. Hindi mo alam yung sakit, yung hirap na pinagdaanan ko.
Sa lahat ng sakit at hirap na yun, wala kahit isang tao yung malalapitan ko noon. Wala akong makapitan. Walang gustong magtanggol. Kundi sarili ko lang. Hindi ko naman kasalanan kung bakit namatay si Mami. Tuloy na ngang tumulo ang mga luha ko. Hindi mo siguro alam na araw-araw akong binubuli dahil kahit kailan hindi mo ko tinurang na kapatid. Para sa'yo, wala akong kwenta. Si Daddy, si Lola, lahat kayo hindi nyo alam yung pinagdaanan ko. Alam mo bang, pinangarap ko noon kahit isang beses lang na maramdaman ko yung pagmamahal mo. Kahit isang beses lang, kuya. Isang beses lang. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Pilit kong kumawala, pero mas sinigpitan niya ito. Mas malaki rin siya sa akin kaya hindi ako nagtagumpay sa pagkakalas. Patawarin mo na ako, Luke. Alam ko naman kasalanan ko ang lahat. Madami akong pagkukulang sa'yo. Pinagsisihan ko ng lahat ng iyon. Hayaan mo namang bumawi ako sa'yo. Please. Bumalik ka na. At tuloy na rin umiyak siya. Nasa ganoong posisyon kami na biglang dumating si Zion. Brad? Gulat kong sabi. Pero umalis din siya at isinara yung pinto. Maaring naisip niya na kailangan namin ng privacy. I'm really sorry. Nabulag lang ako ng galit ko sa'yo. Pero hindi mo naman talaga kasalanan yun. Hindi ko lang talaga matanggap yung pagkamatay ni Mami. Pero maniwala ka. Importante ka sa akin. Luke, hindi ko nga lang maipakita sa'yo yun. I promise. Babawi ako sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako. Pagpapatuloy ni Jared. Hindi na ako umimik noon. I'll give you time to think, brother. Saka siya lumabas. Ang totoo niyan, ilang beses na siyang nag-attempt na kausapin ako. Hindi ko lang siya pinagbigyan. Matapos ng pag-uusap na yon, naisip ko baka oras na para magkapatawaran kami. Kailangan ko makausap si Zion. Kailangan ko na makakausap at papaglalabasan ng sama ng loob. Baka sakaling matulungan niya ako kapag nasabi ko yung sitwasyon ko. Ayoko na rin kasing mamuhay ng puro sakit na lang yung nararamdaman ko. Ayokong lamunin ito ang pagkatao ko.